Ready. Planning for success. Planning for success means preparing ahead to make sure goals are met and problems are managed properly. Risks are part of every plan. They can be low, moderate, or high, depending on how much they affect cost, schedule, and performance. Low-risk events cause little problems or time or performance. Moderate risk can cause some delays, added costs, or small performance issues. High risk can seriously affect budgets, schedule, and quality of work. Good planning includes the following. Helps with preparation. Being ready for possible outcomes. Maximize results. Getting the best outcomes with fewer problems. Helps evaluation. Check what worked well and what needs to be improved. The knowledge area. Using what we know to make smart decisions. Challenges of risk management. Identifying risk. Some risks are hard to see or predict. A lack of buy-in. Not everyone may support the plan. Cannot precisely predict the future. We can only estimate, not 100% sure. Aligning risk management with business strategy. Making sure risk plan match company goals. So there are 10 rules of project risk management. So first is make risk management part of your project. Kani daw siya is kanang pag maghimo mo og project is kailangan na ay mo maka-assign ana nga maghimo og kinsay magbuhat sa mga delays sa inyong project. So dili na ni siya kanang buhaton og kanang nanay mga problema bitaw dapat amdam mo nga naa na siya. So second is identify risk early in your project. So kani siya is kanang sa inyong project is mangita mo kanang mga ilhanan bitaw nga kanang possible nga makahimo mo og kanang problema sa inyong project. So dili mo gid malikayan no nga kanang nay problema inyong mga project. So dapat inyo na siyang kanang makabalo na mo siya bitawon sa inyong buhaton ana para dili na mo kanang madugay pa ang inyong project. So third is communicate about risk. So kani siya is kanang sa inyong project is kanang dapat makabalo bitaw ang tanan nga kanang usaon paghimo sa inyong mga risk management. So fourth is consider both threats and opportunities. So kani siya is kanang dili lang puro problema bitaw ang tanawon usahay ang kanang risk pud nga tatanawon ninyo siya og sakto ba na siya or kanang dili man na siya delay bitaw sa inyong mga time nga inyong ug kanus agi inyong mahuman nga project. So next is clarify ownership issues. Kinsa gani clarify daw ninyo og kanang kinsa ang kanang mag monitor og naaman galing mahitabo nga kanang risk sa inyo ang project. 6 is prioritize risk. Kani siya is kanang mas pilian na ninyo og kanang mas iunahon ta ninyo ang mga kanang ma-delay ba siya bitaw sa inyong mga project. Mas unahon pa ninyo siya bitaw nga. So 7 is analyze risk. Sa inyong project is kanang inyo dang kanang sabta bitaw sabto na siya kay aron dili mo dili mo makahimo sa inyong project og mga delayed bitaw inyo siyang i-analyze bitaw daan. So 8 is plan and implement risk response. Kaya siya is mag-make daw mga plano ug unsaon kanang paglikay sa inyong mga delayed sa inyong project management. 9 is register project risk. Kuan na siya kanang mga inyong record ang inyong mga risk sa usa ka document para kanang ma-monitor pud ninyo og makabalo bitaw mo og unsa inyong mga na risk management. So last is track risk and associated tasks. Kani siya is kanang kailangan sa inyong project is bantayan ninyo bitaw og kanang naay mga delayed kay aron mas or kuan is siguro din bitaw nga i-follow up ninyo hantod sa mahuman gid ang inyong project. So mao to ang 10 rules of project risk management. So next is developing the risk management plan. So
A risk management plan includes tools or methods of analysis to minimize, delay, or avoid potential risk. So it means kanina siya is kanang ang risk management plan is kanang magamit na kang mga kanang way or tools bitaw nga para ma maiwasan bitaw ang mga kanang mga possible nga kanang mga risk sa inyo ang management sa inyong or sa inyong project. Lest all potential risk, no matter how small a case that often miss. So, kanina siya is kanang dapat ilista ninyo ang mga problem bisag kanang gamay lang bitaw or makita bitaw ninyo og kanang maka-affect ba siya sa inyo ang mga problema. So, create cost categories at least associated risk. Si kani siya is kanang create mo daw og cost categories, dayon ilista ninyo ang mga kanang ang mga problema bitaw nga inyong mga nagasto sa inyong mga risk or mga nagtaas ng mga presyo sa inyong project, paghimo og project. Consider risk in marketing and sales from product development to closing the sale. Kaya daw siya is kanang kuan daw mo kanang i-consider ninyo ang mga problema sa inyong risk sa from sa inyong pagsugod hangtod sa kanang mag-end na bitaw inyong project. So, mo na siya.